Itong buwang ito ay tema po natin about follow-ups. And I was praying to God, Lord, parang natrap yata ako sa temang ito. Kasi itong tema po ng buong isang taon po, mula January hanggang December, ako po ang gumawa nun, ipinasa po natin sa buong FISGEN po, Luzon, Visayas, Mindanao, at saka po sa abroad. Pero pagdating po sa buwan po ng Hunyo, ang tema po natin, follow-ups. And I was praying to God last Monday. So sabi ko, Lord, parang natrap yata ako dito sa temang ito. Ano po, Panginoon, ang message na gusto nyong ibigay? Kung ganun. Kasi nga, inisip ko follow-up, yung follow-up lesson po natin, kung paano pagpa-follow up, pag-visit sa mga tao. So I was praying, at yun po laman ang isip ko. Then God directed me dito po sa isang pamagat po natin, the traps of life. Okay, ang mga patibong o ang mga silo ng buhay. We must be caught by the vision and not by division. Okay, gusto ko pong intindihin po ninyo yun. We must be caught by the vision and not by division. Okay. Because when we are caught by the vision, kung ito ang vision, nahuli tayo ng vision. At tayo ay napapakilos at napapasunod dahil tayo ay saklaw o napapaloob sa vision. But when we are caught by division, ibig sabihin, pagka-hiwa-hiwalay, division. Kaya nga merong tinatawag na subdivision. Kasi merong phase 1, phase 2, meron pang phase 3. Sa Carissa, merong hanggang phase 7 o phase 8 yata. Di ba? Hanggang phase 8. Kasi nga, they were subdivided. Okay. So, in Philippians chapter 3, verses 12 to 14, ang sabi ni Pablo, ito po kasi ay mga paalala ni Pablo kay Timoteo at sa mga taga-Filipos. Ang sabi ni Paul, ganito, hindi sa naabot ko na ang lahat ng bagay. Ay, English pala. Mapakisagot mo. Yung cellphone na nasa iyo. Okay. So not that I have already obtained all this or have already arrived at my goal, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. May mga bagay-bagay sa buhay na kailangan pong limutin. Si Pablo ang sabi niya, mga kapatid, hindi ko pinapalagay na lahat ay naganap na sa aking buhay o natapos ko nang gawin. Ang isang bagay na ginagawa ko ay nililimot ko na ang nakaraan. At ako ay nakatuon ngayon sa bagay sa hinaharap kung saan ang pagkakatawag sa akin ng Panginoon, matupad lamang ito, yamang ito'y tungo sa kalangitan kay Kristo Jesus. So ano po itong mga bagay-bagay na kailangang limutin? Failures and downfalls in life. Marami po tayong mga failures sa buhay. May mga pagbagsak po sa buhay. May mga pagkakamali sa buhay. May pagkukulang sa buhay. Pero hindi dapat tayo nananatili sa ganung bagay. Kasi ang sabi ni Pablo, tagumpay man siya o nakaranas ng kabiguan, lahat ng ito ang sabing nun, isinasantabi ko at nakatuon ngayon ako sa hinaharap sa buhay. The reason why maraming Kristiyano ang hindi nakapagpapatuloy sa buhay
Because araw-araw dumarating, pero sa halip na pasulong ang buhay, pabaliktad ang lakad tungo sa nakaraan. Nagbago ang taon. 2025 na, pero ang isip, COVID pa rin. Kaya hindi nakakasimba kasi isip niya, COVID, pandemic. Ang sabi ni Pablo, I am now focusing my eyes and my mind and my faith towards the things that are ahead of me and forgetting the things that are behind. So, failures and downfalls in life, even our past victories, limutin mo na yan. Because your past victories might be the cost of your present defeat. Yung style mo nung araw na nananalo ka, iba na ngayon. Si James Rivera, isang tatay ito sa Pasay nung araw. He was at the age of 80s. Pero panlaban po namin siya sa chess. Pagdating ng tinatawag po naming Sport Fest ng buong simbahan ng Pasay. Si Kuya James, kung tawagin namin, tinanong namin kung anong sikreto. Ang sikreto po niya, kapag siya naglalaro ng chess, hindi tao. Ang nilalaro niya, machine. Ang kalaban niya machine, inaabot po siya ng magdamag, kaharap lang po ang machine at doon po siya nakikipag-chess. Kaya pagdating po ng ng laban, yung mga kalaban umaayaw. Hindi dahil sa magaling si Kuya James. Kaya sila umaayaw dahil sa tagal ni Kuya James na mag-isip. Kaya pala magdamag. Ang sabi ng iba, ayaw na namin kalaban yan. Ang tagal mag-isip. Nanonood kami ng basketball, ang sabi nga tapos na ang first quarter, yung kalaban namin, nag-iisip pa rin. Kaya sa inip, sumusuko na lang kami. Pero magaling po siya talaga sa chess. In short, nung nauso ang machine, hinarap niya ang machine. Ang tawag doon, nag-level up. Nag-level up. Walang tao na gustong labanan ang laging talunan. Kung gusto mong gumaling, hanapin mo yung mga taong kahanga-hanga. Huwag yung kaawa-awa. So, regrets in the past and dwelling in it might even be the cost of your present situation na lagi kang talunan. Ang tagal na nating nabuhay sa mundong ito, bakit laging problema pera? Kaya maraming Kristiyano, ang sakit, dalawa, paralysis at saka bursitis. Yung paralysis, laging krisis sa pera. Kaya paralysis. Yung iba naman, bursitis. Laging nagtitiis. Ha? Ay, tumalusik yung isa. Ayan. So, nung tumalusik, walang tinamaan kasi walang inaantok. Pero pag yan tumalusik, tumama sa'yo, ibig sabihin, parang nagpaparamdam. Sino bang promotor niyan? So, regrets in life. Kaya anong sabi ko kanina? Di ba? May karamdaman kasi na hindi tayo napapalaya sa nakaraan.
lagi nating sinasabi, bagong taon, bagong buhay, pero bakit hindi ka nagbabago? Ang taon nagbago, ang buhay hindi. Kada taon may mga hamon. At lagi mo rin isipin, kada taon may hamon ang buhay. So we have not to dwell in the past. And even carrying your style of victories in the past. Dapat ibang estratehiya na. Maayos na strategy. Because when you have no strategy, you are in tragedy. Trahedya aabutin po natin. So pagsikapan at pagsumakit ang itaguyod, ang layuning magtagumpay. Kung bumagsak ka nito, may solusyon dapat. Hindi bumagsak ka, doon ka na lang at wala nang pag-asa. So what are the traps of life? Una, ito po yung temptation. Pero tignan po muna natin ang Hebrews 12 verse 1 and 2. Okay. In Hebrews 12, 1 and 2, ang sabi niya, let us run with endurance the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Kung gusto nating magtagumpay, don't focus on your failures, on the past. Don't even buhayin ang mga regrets ng buhay. Kung di, ang sabi niya rito, let us run with endurance. So this is follow-up. Ito ay pagfa-follow up ni Paul kay Timothy at saka po ng mga taga-Philippians na ang sabi niya, I have shared to you the word of God and this is the follow-up. Let us run with patience. Let us bear the cross with grace. And let us live above this world by faith on Him that saved. So, 2 Timothy chapter 4, 6 to 8. Madalas kong pinapangaral ito sa mga patay. Pero ito ay paalala na ni Pablo kay Timoteo. Kasi nandito na po tayo sa ikalawang Timoteo. Yung 1 Timothy, it was a letter of Paul to Timothy. And then the 2 Timothy, it was a second letter of Paul to Timothy na ito ay follow-up niya na ngayon. At ang sabi niya kay Paul, kay Timothy, Timoteo, mamamatay na ako. Sabi niya, Timothy, I'm like a drink that is now being poured out. Ang sabi niya, mamamatay na ako. The time of my departure has come. Ang paalala niya, I have fought the good fight. Nakipagbaka ako, ang sabing ng mabuting pakikipagbaka. In short, Paul exercise spiritually and proper exercise po niya, kaya yung pakikipagbaka niya sa pananampalataya, ang sabi niya, pinagbuti ko. Pinagbuti ko, ang sabi niya noon, I have finished the race, I have kept the faith. Pinagbuti ko ang bawat uri ng laban. Dahil araw-araw mayroon pong laban sa buhay. At ang sabi niya sa verse 8, now there is in store for me the crown of righteousness. Ngayon sa pagpanaw ko ito, mayroon ng nakalaang sa akin putong ng korona ng pagiging matuwid. Pero ang sabi niya, hindi lang naman sa akin ito kung di sa lahat. Ang sabi niya, kung di sa lahat ng mga naghihintay din ng pagdating ng Panginoon. Paul was telling to Timothy na may pag-asa. Kung sa araw na to dumating na yung pagtatapos ko sa buhay na ito, pakikipagbaka, pakikipagkarerahan, kursong tinapos, at ngayon meron ng award. Diba? Pag nagtapos ka sa pag-aaral mo, magmamarcha ka. Diba? Ano yung marcha mo pag pagka-graduation? Diba?
Alam niyo ho ba, bawat graduation, bawat pagtatapos, di ba mayroong style ng marcha? Pag magmamarcha ka, mag-graduate ka, ano yun nun? And, di ba? Pag nagtapos ka ng kurso, pag mag-aasawa ka, ten. Pag mamamatay ka na, naalala ko when I was pastoring in Lipa, during my younger days of pastoring in Lipa, binata pa ako noon. So meron pong namatay, isang kapatiran, nilibing. And it was first time in the history of Lipa City na patay, nakalagay sa karo, papunta sa libingan, iba ang tugtog. Alam mo yung mga tugtog na ang sasaya? This is the day that the Lord, patay pero ang tugtog, this is the day, lahat ng nakalibing sumasayaw. Because at that moment, it was the day that this person, Freddy, is now going to meet his Creator and it must be enjoying. Amen. When the roll is called up yonder, when the roll, ganon yung mga tape ng araw na pinagdugtong-dugtong ko at naging masaya. I fly away, oh glory, I fly away. Alam mo yung karo, pinakausapan po namin, yung driver. Dahil nadala sa ganda ng kanta, napabilis ang takbo. Kaya mga tao tumatakbo. So, di ba, bawat pagtatapos ng buhay, mayroong awarding, mayroong reward. And Paul was telling, hey, Timothy, di ba, I am now going back to my Creator. I have run the race with patience. I have kept the faith. I have fought a good fight. I finished my course. At ngayon, ang sabi nga noon, dumating na yung reward, awarding. And because of that, ang sabi nga noon, gusto kong sabihin sa iyo, Timothy, anak, hindi lang para sa akin. At hindi rin lang para sa iyo. Kaya lahat ng narinig mo at napakinggan sa akin, ipasa mo sa iba. Magkaroon din sila ng pag-asa na lahat ng mga bagay na mabuti is attainable in Jesus Christ. So, traps of life. Number 1 is temptations. Anong sabi ng Santiago? Natutukso ang tao o natutukso ang isang tao kapag nahihikayat siya, Santiago 1, okay, o James chapter 1 verses 14 and 15. Ang sabi na natutukso ang isang tao kapag nahihikayat siya at nadadala ng sariling pagnanasa. Ito pala ang dahilan. Bakit tayo bumabagsak sa tukso at nagkakasala? It is because nadala tayo ng sariling pagnanasa. I remember, bata-bata pa lang ako noon, sa pagpa-follow up namin sa lugar po ng Riverside, doon po sa Pasay. Sa Riverside, Nanay Hilda, alam mo pa ba kung sino ang barangay captain doon noong araw? Si Verona ang tawag ay si Baraco. Felix, si Baraco. Nagbibigay po kami ng tracts at naghahanap po kami doon sa umaten sa krusada sa Riverside. At may hinahanap po ako sa looban. Napadaan po ako sa grupo ng manginginom. At ako po ay nagtanong kung kilala po nila ito. Dahil siguro may mga tama na sila, pinagtripan po ako. At ang sabi ng isa at sinang-ayunan ng 5 po sila. Kung gusto mo pang makabalik sa iyong pinanggalingan na buhay, manalangin ka na hindi ka namin sasaktan. Masunurin ako. Nag-pray ako, sabi nila Pray po ako. At ang prayer ko ganito,
Panginoon, naharap po ako sa panganib ng buhay. Maaring katapusan ko na o simula ito ng buhay ng mga nakakarinig. Naalala ko yung prayer ko. Sabi ko, Panginoon, iligtas mo po, Panginoon, ako sa bingit ng kamatayan. At ayokong iksian yung prayer ko. Kasi habang nagpe-pray ako, pinatatagal ko, pinakikiramdaman ko kung aalis na sila sa haba ng prayer ko. At habang tumatagal ang prayer ko, tahimik ang lahat. Nag-amen na ako, akala ko walang tao. Pag-amen ko, lahat nakaluhod. Yung barangay captain na si Barako, nandun. Kasi napadaan daw siya, narinig niya ang prayer ko, na humihingi ako ng tulong sa Lord na iligtas ako sa bingit ng kamatayan. Siya ang barangay captain doon. Barako ang tawag sa kanya, walang uubra sa kanya. Kaya ang sabi niya, anak, binantayan ko. Habang ikaw nananalangin, baka saktan ka ng mga ito. Taga saan ka ba? Doon sa kabilang ibayo po ako. Sa 328 Edang Street, Pasay City. So, malapit lang po yun. Nakaluhod yung 5. Nakataas ang kamay. 2 inisip ko, baka sumusuko kay Lord. Yung pala sumusuko kay Barako. And from that day on, I was freely welcome. Patuloy na magbibigay ng babasahin sa mga taga ron. Nabuhayan ako kasi nakita ko kapag kasama mo si Lord, magtatagumpay ka pagharap mo sa tukso ng buhay. Hindi ako napainom dahil hindi ako nagnasa. Pero dati po akong manginginom. Nung araw pag umiinom po ako, ayoko ng chaser. Gusto ko tubig lang. At nakakatatlong gin po ako. Yung bilog, ako lang mag-isa. Ayoko makapag-inuman sa marami. Kasi may topak po ako kapag nakakainom. Gusto ko ako lang. Dumating po ako sa puntong ganon. Sa tuwing aalis ako ng bahay, lagi may paalala ang nanay ko. Anak, huwag kang gagawa ng gulo. Pag uwi ko, anak, bakit ka magtatago dyan? Kasi may kasunod na pong barangay tanod. So that was my life. And then yung traps ng buhay, mga patibong ng buhay, kasama po dito, temptation. I was fond of mag-alaga po ng ibon. Sa bahay, may kilyawan po ako. Sa bahay, may mga finches po ako. Sa bahay, meron po akong lovebirds, mga African birds, at saka yung cockatiel. Dumating ang punto na iwanan ko po na isara yung mga finches, maliliit na ibon. Pagkatapos, isa po doon lumipad. So, sinara ko, nakalipad yung isa. Pero yung paglipad niya, hindi lumabas po ng kalsada. Paikot-ikot lang po siya doon sa lugar. So sabi ko, paano ko kaya ito mahuhuli? Gumawa po ako ng trap. Binuksan ko ang isang cage na walang laman. Naglagay ako ng pagkain. Hinuli ko yung isang kasama niyang finches, tinalian ko ang paa, nilagay ko sa loob at nakabukas lang. So habang lumilipad siya, nakita niya may kasama doon, nakita niya may inumin pagkain, pumasok siya, nahuli ko. Bakit nagkaganon? Kasi nagnasa siya sa pakikisama at nagnasa siya doon sa inumin at pagkain. Kaya ang sabi ng Biblia, natutukso ang isang tao kapag nahihikayat siya at nadadala ng sariling pagnanasa. Bakit tayo nabubudol? Kasi pinakitaan tayo ng maraming pera. Di ba? Na ang laman pala ng loob, papel lang. Yung harap, akala mo totoong pera, mga peke pala yun. Kaya marami pala. Kaya nabudol tayo. Nasilisigang tayo because nagnasa tayo doon sa pag-aari ng iba. Kaya ang sabi niya, sa verse 15, at kung susundin niya ang pagnanasa niya,
magbubunga ito ng kasalanan. At kung magpapatuloy siya sa kasalanan, hahantong ito sa kamatayan. For the wages of sin, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, tignan nyo, there will be times where we will have to decide between God and our own desire. Basahin po ninyo, 1, 2, 3, go. So ito, dumarating ito sa buhay that we have to make a right decision. When we are facing situations in life, dito na po papasok yung desisyon. Gagawin ko ba ito? Am I grabbing this? Was it an opportunity coming from God? Or it was an opportunity sent by the evil? And if we have no wisdom and information or knowledge, direction from God, matatrap po tayo doon sa patibong ng kaaway. Ano ba ang mas madali? Manampalataya sa Diyos o manampalataya sa Bombay? Diba? Ano ba ang mas madali? Manampalataya sa Diyos o manampalataya sa Kapampangan? Kung pag-uusapan dali, mas doon na tayo sa nakikita natin. Yung tinatawag po nating instant. Lahat ba ng instant maganda sa buhay? Yung napikot ka, instant yun. Mag-asawa ka kagad. Yung mga pagkain instant, na hindi natin alam yung mga proseso. So, there will be critical crossroads. Sunod. Basahin po natin to. 1, 2, 3, go. There will be critical crossroads, times where we will have to choose whether to follow God's way or our own way. Diba? Ito yung mga criticalities of life. Sino ba ang dapat masunod? Ano ba ang dapat masunod? And those were temptations in life. Pag nagnasa ka sa iba at hindi yun mula sa Panginoon, man, kasi bumigay ka. Hindi sa gusto ni Lord, kundi sa gusto mo. And the second one, tribulations / persecutions for the word. Ito ay mga trap sa buhay. Akala ko ba ang buhay Kristiyano ay masayang tunay? Bakit ako dumaranas ng pag-uusig? Ang sabi ni Jeremiah, Lord, you have deceived me. Parang sinabi niya, Lord, bakit ganun? Binudol mo ako. Akala ko ba pagka pinahayag ko ang salita mo, magiging maganda ang resulta. Pero ito nangyari, sabi ni Jeremiah, when I share your word, people attack me. Nung binabahagi ko ang iyong salita, ang mga tao nagagalit sa akin. Pero kung hindi ko naman ibahagi ang salita mo, yung salita mo, it is like a consuming fire deep inside of me and starting burning my bones. Kung hindi ko sasabihin at ipapayag ang salita mo, in short, ang salita mo, binubulalo ako. Nag-aapoy sa kibuturan ng aking puso, I cannot contain it. I am consumed with the fire of yours. Kaya ang ginawa ni Jeremiah, ibahagi ko na ang salita mo. So nung ibinahagi niya ang salita ng Diyos, the fire inside of him, it becomes a fire that give him power to do such things, miracle things coming from God. So, Psalms 125 verse 1. Ang sabi niya, basahin natin.
mayroong paghihirap sa buhay. Pero sila na nagtitiwala sa Diyos ay tulad ng bundok ng Siyon na hindi natitinag, sa halip ay nananatili magpakailanman. Like kong kinukwento, yung bahay po namin sa probinsya, yung pader po niyan, mga hollow blocks po yun. Pero yung haligi po nila, hindi po hollow blocks. Kahoy po. Yung haligi, puro kahoy. At doon sa kahoy na yon, wala kang makikitang pako. Puro barena po yon, dahil matigas at puro tornilyong malalaki po ang nakatornilyo po doon. Tinanong ko ang lolo ko, bakit ganon? Sabi ko, Lo, bakit yung haligi mo hindi pantay, baluktot? At hollow blocks, itong nakapaligid, pero ang haligi, ang poste, kahoy. Sabi niya po, itong sinasabi mong poste na baluktot, marami nang dinaanang bagyo ito sa buhay. Kinuha ito sa bundok Sierra Madre dahil malapit po kami doon. Kaya kung alam niyo yung kantang Sierra Madre, awitin ko'y makauwi na sa duyan ng aking kamusmusan. Ang pamagat nun, Sierra Madre. Okay, kinuha po doon. At yung tuwin kong kumuha doon, pag kumukuha sila ng poste at saka uway, ang uway po yung ratan. It took them 1 month bago bumalik po sila sa amin. Sa ganun po ang lakbayin, medyo may kalayuan dahil kalabaw lang po ang gamit. Pero itong posting ito, ang sabi ng lolo ko, ito yung marami ng pinagdaanan sa kanyang buhay. Ilang bagyo na ang tumama dyan, pero yan hindi natutumba. Ibig sabihin, yan yung mga tigasin sa buhay. Kaya ang Kristiyano, founded in the Word of God, iba't ibang sitwasyon, pagsubok, problema sa buhay, pero dahil napagtagumpayan mo, pinatatag ka ng hirap ng buhay. Kaya alam nyo, yung mga matatatag sa buhay, na kahit walang-wala na, masaya pa rin sa buhay, kasi alam nila na bawat sitwasyon, panandalian lang yan. At lalo na Kristiyano, ang nasa isip niya, every day, being with Jesus Christ is always a victory. Bawat araw sa buhay ng Kristiyano, tagumpay. Kahit minsan tumutulo na ang luha mo, hindi mo alam kung may sasaingin ka o wala. Na parang ngayon, hindi mo alam kung mayroong ititira sa yung pagkain mo pag uwi mo o wala. Di ba? Pero mayroong kang kapanatagan sa buhay mo. Because God never comes late. God is always on time. When He made the promise, panghawakan mo at mangyayari sa buhay mo. Pero gusto kong makita nyo yung dalawang larawan ng babaeng magkapatid. Si Kristo dumalaw sa bahay ni Marta at saka ni Maria. Si Kristo nasa bahay ni Marta at Maria. Pero si Marta puno ng stress. Pwede pala yun. Sinasabi mong Kristiyano ka pero meron kang stress sa buhay. Samantalang yung isa naroon si Jesus, nakaupo lang siya, nakikinig lang fellowship with Jesus. Yung isa abalang-abala sa paggawa hanggang sa napagod na, Lord, baka po pwede mo mang utusan yan para tulungan ako rito. Parang sinasabi niya, Lord, relax ka lang dyan ha. Mag-isa ka lang muna dyan. Nasa bahay ka pero hanggang dyan ka lang muna. Kaya we made our own decision. Christ was there. Christ is in you. Christ is within you. But you never allow Him to direct your life. Kaya kahit Kristiyano ka, hirap ka sa buhay, hindi dahil sa wala kang pera, kundi sa sitwasyon ng buhay mo, because you are not allowing Christ to meddle into your life. Hindi mo pinapayagan si Kristong pakialaman ng buhay mo.
Samantalang si Mary, upo lang siya. Nakikinig lang siya. Enjoying fellowshipping with God. And in Matthew chapter 5, verse 10, ang sabi niya, "Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven." Sa Bible, meron po kayong mababasang kingdom of heaven and kingdom of God. What is the difference between kingdom of heaven and kingdom of God? Kingdom of God ay hindi po pagkain, kundi po ito ay righteousness, joy, and righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. But the kingdom of heaven is the place where God is dwelling. Kaya mapalad ang isang tao na inuusig dahil sa kanyang katuwiran o paghahayag ng salita ng Diyos, kasi para sa kanila, yung place na yon, yung heaven. And in that place of heaven, there is righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Lahat ng yan dwells in heaven. Kaya kung tayo pinagbibikaan dahil sa ating paghahayag ng salita ng Diyos, sabi ng Lord, mapalad ka kasi para sa iyo ang kaharian ng Diyos. Para sa iyo ang kaharian ng kalangitan. Napakasarap mabuhay sa piling po ng Panginoong Hesukristo. Napakasarap mabuhay na lumalakad tayo na may mga patibong, may mga silo. There are traps in life, but because you have the wisdom from God, you have Jesus, magtatagumpay ka sa buhay na ito. Magtatagumpay ka sa buhay na ito. At gusto ko pong wakasan dito. Actually, 5 pa ito. Yung 3 sa susunod na linggo. Okay lang ba yon? Shall we all rise? Itong 2 nito, tukso, kahirapan. Nakaranas ba tayo nito? Yung isa bumubulong. Ngayon na nga lang eh. Tagal ko nang nakaupo eh. Naaalala ko yung classmate ko nung college ako sa province. Lahat kami nakatayo. Lahat na kami pinaupo ng teacher. Pero siya, ayaw po niyang umupo. Kaya ayaw po niyang umupo, parusa daw sa kanyang pag-upo. Dahil may pigsa sa puwet, hindi siya makaupo dahil gusto lang niya nakatayo. Binilang namin yung pigsang dapa niya, 16. Kami mga klase nagtatawa ng kami. But my point is this. Sabi ng Bible, those that endure, sila na nangagtitiis hanggang sa wakas, maliligtas. Masarap ang buhay na nagpapatuloy sa Panginoon. Kahit na wiwindang-windang na ang buhay mo, don't quit. Kahit na halos mapilay-pilay na ang paa mo sa pananampalataya, do not quit. Kahit minsan hirap ka sa Sunday pagpunta, do not quit. Ilaban mo pa rin siya. Hanggat kaya, go on. Yung mga kabataan na talagang nakita ko yung kanilang pagtitiis. Malalayo ang kanilang pinagmumulan. Yung iba sa kanila dito na natutulog pag Sabado ng gabi dahil mahal ang pamasahe. Pero nilalaban nilang pananampalataya. Sa tuwing nagpe-pray ako sa Lord, iniiyakan ko ito. Dahil ang sabi ko, nawa Panginoon, pag dumating ang panahon na sila'y mag-aasawa na at magkaroon ng pamilya, yung kanilang pagmamahal sa iyo at kanilang commitment sa iyo hindi dapat magbago. Sa halip, dalhin nila ang buong pamilya nila sa iyo. Kanina lang, lumapit sa akin ang isang ama ng tahanan.
Pas, meron pong bagong itatayo dyan na subdivision sa harapan po ng basketball court ng Bayog. Ang sabi niya, okay po ba yun? Sabi ko, ba't mo naisipan? Sabi niya, malayo po kami, Pas. Doon pa po kami sa Salawag. Pero gusto kong kumuha dyan. Ayokong malayo sa gawain. Mga kabataan, yung kasipagan ninyo habang kayo mga binatang dalaga, nawa hindi magbago ito pagdating ng panahon na magkakaroon kayo ng pamilya. Isang pastor lumapit sa akin. Sabi niya, Pastor, dinidiscourage ko ang aming mga kabataan, lalo na't yung may mga cell group. Sabi ko, bakit? Dinidiscourage ko sila na wag na mag-asawa. Sabi ko, bakit? Kasi proven na, Pastor, 10 kabataan namin, nung sila'y mga binata't dalaga, ang sipag sa gawain. Pastor, nung nag-asawa, yung 10 na yon nawala sa simbahan. Naging busy sila sa paghahanap buhay. Yung iba nag-backslide dahil ang napangasawa, Kristyanuhan lang. Kaya dinidiscourage ko sila mag-asawa. Ang sabi ko, don't. Na-frustrate ka lang sa gusto mong mangyari. Kaya ngayon, I am now encouraging young people, your commitment to God ay hindi dapat mag-wave. Kung dalaga kayo ngayon at binata ka ngayon, dumating ang panahon nag-asawa ka, sana yung commitment ninyong mag-asawa lalo pang tumindi sa pagmamahal sa Diyos. Amen. Hindi para ipagmalaki sa iyo si Sister Net Espino. 1997, dumating po kami rito. Hindi ko alam kung matatandaan niya na one time, nagkasakay kami sa bus. Hindi mo naman tatandaan yun. Kasakay kami sa bus. Doon kami nakatira sa Crisantemo. Dumaan yung konduktor. Hindi niya na matandaan, pero sariwa sa akin. At nung muli kami nagkita, nandito na siya. Nagpasalamat ako sa Lord. May pera siya, kami walang allowance. Pero pagsakay namin ganon doon sa bandang likuran, dumaan yung konduktor. Nagbayad ako, dalawa kami ni Pastor. During that time, 50 pesos pa ang pamasahe. Mula dito hanggang Pasay. Nagbayad ako ng 3. Sinama ko siya doon. Di na matandaan yon. Pero ang sabi niya, kilala mo yon? Sabi ko sa mukha, taga doon yan sa Kingfisher. Lumipas ang panahon. Dinalaw niya rito, tayo, at nagpatuloy. Pero sa panahong yon, ang tawag ko ron, bumili ako ng kaluluwa. Kasi maraming kababaihan nagbebenta ng kaluluwa. Punta ka doon sa Mabini, nagbebenta ng kaluluwa. Doon sa Ermita, mga prostitute. Kaya sabi ko, kung ang mga taong ito, binebenta ang kaluluwa sa dyablo, pwede rin akong bumili ng kaluluwa para kay Lord. Nung dumalaw siya rito, nagpatuloy, Lord, there was a reason. Kasi sa iyo yan pag-aari mo siya Kung siya'y bumalik sa iyo, kasi pag-aari mo yan. Yung people, lahat tayo rito. May pamilya o magpapamilya. Keep on tayo. May temptation ng buhay. Maraming traps ang buhay. May kahirapan sa buhay. But they that wait on the Lord shall renew their strength. They will mount up their wings like an eagle. They will run and not be weary. They shall walk and not faint.
Because they that wait, sila na nagtitiwala, sila'y nananalangin sa Diyos, bibigyan sila ng panibagong siglat lakas. I want you to close your eyes and meditate on the goodness of God. Lahat tayo hindi exempted sa pagharap sa sitwasyon ng buhay. Maaring ito'y pagsubok at maaring ito'y tukso. Pero kailangan talaga lang natin ang magtiwala sa Panginoon. Panginoon, nakikita mo ang kalalagayan ng bawat isa sa amin. May mga bagay na bumabagabag sa kanilang kaisipan. Whether to trust on you or to trust on the things they have in life, materially. O magtiwala, Panginoon, sila sa kanilang trabaho, o magtiwala, Panginoon, sila sa inyong pangako. O magtiwala sila sa property na meron sila, o magtiwala, Panginoon, sila sa salita mo na punong-puno po, Panginoon, ng pag-asa sa buhay. Tumatayo kami, Panginoon, sa sandaling ito sa harap mo. Ginagalang mo ang bawat desisyon ng bawat isa. Ngunit bawat desisyon ay meron po, Panginoon, resulta. Maaring magresulta sa tama at i-enjoy namin, o magresulta sa mali at mag-suffer kami. But God, you always wanted us to live a life, to enjoy life to the fullest. Na magkaroon kami ng abundant life. Buhay, Panginoon, na maaring hindi ganun kayaman, but we enjoy the family, the fellowship of the family. We enjoy, O Lord, your presence in our lives. It is because we always wanted to have you in our lives, in our families, in our homes. Bawat isa, Panginoon, na narito, samahan mo kami sa lahat ng laban sa buhay, sa lahat ng suliranin sa buhay. Itama mo po, Panginoon, ang aming direksyon. Itama mo ang aming kaisipan. Itama mo po, Panginoon, O Diyos, ang aming buhay. Sariwain namin sa pagkakataong ito. Lord, kung mayroon man, Panginoon, dito nakakaranas ng karamdaman, o hindi man kasama rito ang mahal niya sa buhay na may karamdaman, but standing on behalf of those people, we intercede for them. Panginoon, pagalingin mo kami. Pagalingin mo sila. Pagalingin mo ang bawat isa sa amin. Physically, spiritually, materially, financially, emotionally, and socially. Pagalingin mo ang lahat ng aspeto ng aming buhay. Make us a model of your love, a model of your truth, a model of your word. Muli po, Panginoon, totoong masaya ang buhay Kristiyano dahil may problema, ngunit ang dulot po, Panginoon, ito ay tagumpay dahil kay Kristo. Everything that comes along our way, those were a stepping stone for us to become victorious in life. That's why we will always rejoice, and that every day you have made, it is because araw-araw pagtatagumpayin mo kami. Thank you so much, God. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, makakaupo na po ang bawat isa.